Mia, where are you? It was her mom. Mommy? Sorry, hindi po ako nakapagpaalam kaagad. I will be out with Mr. Dustin Castro. It's his birthday. Huwag niyo na po akong hintayin sa dinner. Aniya sa ina mula sa kabilang linya. Okay. Enjoy your date with Mr. Castro. Batid naman niya ang ngiti ng ina. Pinatay na niya ang tawag. Bumaling siya kay Dustin na nagmamaneho ng sasakyan nito pagkatapos. Nakita niyang umiling naman ang lalaki. Wrong move. Dapat pinagpaalam muna pala kita kinala Doc. Bagya pa itong napangiwi at mukhang problemado. Napatawa naman si Mia. It's okay. Hindi naman tayo teenager. Isa pa. Kilala ka naman nila mom at dad. Ngumiti siya para pagaanin ang loob nito nang sumulyap ito sa kanya. Ngumiti na rin si Dustin. Nang makarating sila sa restaurant na pinagdalhan sa kanya ni Dustin, pinaghila siya ng upuan ng lalaki at umupo siya doon. Sumunod naman ito. Binigyan sila ng menu at nagsimula na silang mag-order. Thank you, Mia. Hindi na ako mag-isang magsi-celebrate ng birthday ko ngayon. Nakangiti ito sa kanya. Ngumiti rin naman siya sa binata. Wala nga akong gift. Sorry ha. Medyo napangiwi naman siya. Maagap naman siyang inilingan ni Dustin. This is already more than enough for me. Tukoy naman ito sa pagpayag niyang makipag-date dito. Napakasarap naman ang pagkain na naserve sa kanila. Nagkukwentuhan sila habang kumakain. Tungkol lang sa ospital at ilang simpleng bagay. Thank you for tonight, Dustin. Wika naman ni Mia. No, thank you. Nakangiting wika naman ito. Napatango naman siya rito. See you tomorrow at the hospital. Wika naman ni Dustin. Tumango naman si Mia. Okay, see you. Good night, Dustin. Good night. Ngumiti siya at lumabas ng sasakyan nito. Bahagyan niyang kinawayan pa ang lalaking nagbaba pa ng bintana sa kanya. Saka pumasok na siya sa gate nila. Pinagbuksan naman siya ng guard na nagbabantay doon. Dumiretso si Mia sa taas nang makapasok ng bahay. Medyo late na rin kaya tahimik na. Nagulat na lang siya nang madatnan si Jake na nakasandal sa dingding malapit sa pintuan ng kwarto niya. Umayos ito ng tayo na makita siya nito. Jake, how's your date? Salubong nito sa kanya sa isang seryosong tono. It's okay. Nag-text ako sa'yo kanina pero hindi ka nag-reply. Napabuntong hininga naman at tumango naman si Jake. Magpahinga ka na, maaga pa tayo bukas sa hospital. Tumango naman si Mia sa sinabi nito. Okay, good night. Good night. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Hinintay ni Mia na makapasok ito sa kwarto nitong katabi lang ng kanya. Mahina siya nagpakawala ng hininga at pumasok na rin sa silid niya. May date ka pala kahapon. Natuwa ang mami at daddy mo. Kilala pa nila yung Dr. Castro. Wika naman ni Manang Nelia nang bumaba siya sa dining area kinabukasan. Umupo siya sa isa sa mga dining chair. Si Jake pumanang. Agad niyang tanong na makitang wala pa ito doon. Hindi pa nakakababa. Anang may katandaang kasambahay. Naisip niyang akyatin muna ito para sabay na silang mag-agahan, gaya ng nakasanayan. Ang pinsang mong yon? Hintay ka talaga niya kahapon. Kaso tumawag ka sa mami mo at nagsabi nga na huwag ka nang hintayin sa hapunan at may date ka. Muli itong nagsalita. Nagangat ng tingin naman si Mia sa kasambahay at nginitian siya nito. Birthday kahapon ni Jake. Tinawagan siya ng mga magulang niya para batiin. Nagpahanda rin kahapon ang mami mo sa dinner para nga sa pinsan mo. Dagdag pa nito. Natigilan naman si Mia at bahagyang pinanlakihan ng mga mata. Po? Birthday din ni Jake kahapon? Pareho sila ni Dustin? Nakagat niya ang pang-ibabang labi niya. Sasagot na sana ang kasambahay nang pumasok si Jake sa hapagkainan. Agad itong nginitian at binati naman ng Nelia ng magandang umaga. Gumiti rin dito si Jake.
Good morning din po, Manang. Umupo siya sa katabing upuan. Hindi nakaimik si Mia para batiin din ito. Tumingin naman sa kanya si Jake at tipid ngumiti sa kanya. Morning. Simple lang nitong sabi. Nagbaba naman ang tingin si Mia sa kanyang pinggan. Hindi man lang niya ito nabati kahapon na kaarawan pala nito. Hindi niya alam. Hindi niya iyon natanong kay Jake. Nagtatampo kaya ito sa kanya ngayon? Kukunin ko lang ang bag ko. Naiwan ko sa taas. Paalam niya nang patapos na silang kumain. Tumango lang naman si Jake. Uminom siya ng tubig at umalis na sa kinauupuan. Pero pwede ko pa naman siyang ibili ng cake mamaya, hindi ba? Nag-iisip siya sa paraan para makabawi siya habang umaakyat sa hagdanan. Alam niyang kahapon pa ang birthday nito. Pero siguro, pwede pa naman niya itong batiin ng belated, hindi ba? Tanong naman niya sa kanyang sarili. Sumakay siya sa sasakyan ni Jake at sabay silang pumasok sa hospital. Gaya ng mga nagdaan linggo. Tahimik sila habang nasa daan. And as usual for Mia, palagi naman kasing may topic ang pinsan niya. Hindi siya sanay na tahimik lang ito. Sasabay ulit ako sa iyo mamaya pag uwi, ha? Aniya na makarating na sila sa hospital. Agad namang tumango si Jake. Yes, of course. Mamaya ay dadaan sila sa isang cake shop. Ibibili niya ito ng birthday cake at babatiin niya. Ngumiti naman siya rito. See you later. See you. Simple lang nitong sabi at tinalikuran na siya. Napabuntong hininga naman si Mia. Mukhang nagtatampo talaga ito. Tapos na siya sa mga gawain niya sa hospital. Pagdating kahapon, pupuntahan na lang niya si Jake sa pediatric ward para hintayin ito sabay na silang umuwi. Kaso nang dumating siya roon ay hindi agad siya natuloy sa pagpasok sa ward. Naabutan niya roon si Jake na nakikipagnitian sa isang babaeng doktor. Nag-uusap ang mga ito at nakikita niyang masaya itong nagkukwentuhan. Napaatras naman si Mia at hindi na lang tumuloy. Napasandal siya sa dingding sa labas ng ward. Hindi niya mapigilang makaramdam na naman ang inggit sa ibang babae. Dahil malaya ang mga ito, naipabatid na nagugustuhan nila si Jake. Habang sa kaso niya ay kasalanan iyon. Kasalanan niyang magustuhan ang pinsan niya. Mia, naputo lang ang pag-iisip niya nang makita si Jake. Nakalalabas lang ng ward at naabutan siya doon. Umalis siya mula sa pagkakasandal. Ngumiti ito sa kanya, pero hindi niya ito nginitian. Kumunot ang noo sa kanya ni Jake at nagpatiuna na siya sa paglalakad at tinalikuran ito. Hey! Wika naman sa kanya ni Jake at hinawakan siya sa siko. Pinigilan siya nito at hinarap. Are you okay? Yeah. Walang gana niyang sagot at binawi ang siko sa hawak ng lalaki. Nawala na siya ng ganang ibili ito mamaya ng cake at batiin kahit late na. Hindi naman siya ganito ka-unreasonable na tao. Ngayon lang talaga at kay Jake pa. Pagdating talaga sa lalaki ay parang nakakalimutan niya ang mga rason. Ang rason kung bakit hindi niya ito pwedeng magustuhan. Dahil magkakamali siya at kasalanan iyon. Natatakot na talaga siya dahil unti-unti na niyang nare-realize kung ano ang nararamdaman niya para kay Jake. At nasasaktan siya sa kaalamang walang pag-asa ang nararamdaman niya. Nahihirapan siya sa sitwasyon. Dahil siguro, sa unang pagkakataon, ito na ang sinasabi nilang pag-ibig. Siguro nga, mahal na niya ito. Minamahal na niya ang lalaki. Ang pinsan niya. Anong problema, Mia? Tanong ni Jake nang nasa loob na sila ng sasakyan. Umuwi na tayo. Seryosong sagot naman niya rito. Is it about Dr. Tan? You did not like what you saw earlier? Anito pagkalipas ng ilang sandali. Agad na pabaling si Mia sa binata.
Sumulyap sa kanya si Jake habang nagmamaneho ito. Naiiling itong napabuntong hininga. Yes. Alam kong nandoon ka. Nagulat siya sa sinabi nito. Alam pala nitong naroroon siya habang masaya nitong kausap ang doktor na yun kanina. Hindi ko rin nagustuhan na nakipag-date ka sa araw pa talaga ng birthday ko. Walang paligoy-ligoy na wika naman ni Jake. Rumaragasan naman ang puso niya. Nagselos ka ba? Bigla na lang nitong sabi. Nanlaki naman ang mga mata ni Mia. Biglang itinabi naman ni Jake ang sasakyan sa gilid ng kalsada at buong atensyon siya nitong hinarap. Pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso, lalo na nang lumapit pa ang katawan ni Jake sa kanya. Nagsiselos din ako kagabi. Late ka pang nakauwi. Na-enjoy mo talaga ang date ninyo ni Dr. Castro, ha? Naaamoy na rin niya ang mabangong hininga nito. Sobrang lapit na mukha nito sa kanya. Tell me, Mia. Do you like me? 'Cause I like you too. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang hinalikan siya ni Jake sa mga labi. Jake, marahan niya itong itinulak ng pakawalan nito ang labi niya. Napakagat-labi naman si Jake. Umayos ito sa seat nito at pinagpatuloy ang pagdidrive. Happy birthday. Bulong niya habang nakayuko at pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Nalaman ko lang kay Manang Nelia kaninang umaga. I'm sorry. I didn't know. Napabuntong hininga naman si Jake. It's okay. Thanks. Mali to, Jake. Muli niyang bulong rito. I know. He answered. Nagangat siya ng tingin sa lalaki. Ilang sandali silang nagkatinginan. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Pumasok na tayo sa loob. Nanghihinayang aniya at lumabas na ng sasakyan. Sino itong attorney Ivy Noble? It was her mom. Isang araw ay natigilan si Mia nang mapadaan sa study ng daddy niya. Naririnig niya ang seryosong nag-uusap ang mga magulang niya sa loob mula sa kaunting bukas ng pintuan. Nasa hospital na si Jake. Hindi naman siya pumasok ng ilang araw na yon dahil medyo masama ang pakiramdam niya. Stress din ito ng mga daang araw sa dami na rin ng mga gawain niya ngayon sa hospital. Abala kasi ang kuya niya sa pamilya nito, kaya ang ibang trabaho nito ay napupunta rin sa kanya. Medyo masilan din kasi ang pagbubuntis ng asawa nito, kaya kailangang tutukan. Judge Fidel Noble's daughter. Ang daddy naman niya iyon. Alam niyang mali ang pakikinig sa usapan ng iba, ngunit hindi niya rin lubos maintindihan kung bakit parang may nag-uugyot sa kanyang makinig pa sa pag-uusap ng mga magulang. What? Batid niya ang gulat at pagkabahala sa tono ng ina. Ang akala ko ba ay si Jake lang ang napabuntong hininga ang kanyang mami. Lorenzo, oh my God. Kung hindi lang kasi pinagtak sila noon ni Elvira ang asawa niya. It's already done, Elizabeth. It's all in the past now. Ang nakaraan na pwedeng ikasira ng mga dilakwesta ngayon. Napataas ang boses ng mami niya. Hindi mangyayari yun kung... How sure are you? May anak palang babae si Fidel. At hindi natin nalaman yun noon. Ang akala ko ba, malinis na ang lahat, Lorenzo? Hindi ko rin alam. Walang may alam na may isa pa pala silang anak ni Eva Noble. Everyone's thought na nag-iisang anak lang nila si Jake. Napatakip ng bibig naman si Mia. Hindi niya gaanong naiintindihan ang mga naririnig. Pero sigurado siya na tungkol ito kay Jake. Mabilis siyang umatras at tumalikod, papaalis nang marinig niya ang mga hakbang mula sa papalabas na study room.
Pumasok si Mia sa silid niya. Hindi niya namalayang nakatulog na siya nang hapong yun sa pag-iisip. Dala na rin ng medyo masamang pakiramdam. Nagising na lang siya nang maramdaman ang kamay na humahaplos sa pisngi niya. Unti-unti siya nagmulat ng mga mata. "Jake?" Ngumiti naman ito sa kanya. "Masama pa rin ba ang pakiramdam mo?" May pag-alala nitong tanong sa kanya. Umiling-iling naman si Mia. "I'm okay now." Bumalik sa kanya ang mga narinig niya kanina mula sa mga magulang. "Gagawin kita ng soup. Gusto mo ba nun?" Tumango na lang siya rito. Hinalikan naman siya sa noo ni Jake bago ito umalis. Sa pagkakaupo sa gilid ng kama niya at lumabas ng silid. Nag-replay naman sa utak niya ang mga naririnig kanina. Nang makabalik si Jake, ay may dala na nga itong mainit na sopas para sa kanya. Bumangon siya at maagap naman siya nitong inalalayan pasandal sa headboard. Hinipan muna ni Jake ang kaunting sopas na nasa kutsara bago yun inalapit sa bibig niya. "Kaya ko naman," aniya rito. "Ako na," pilit pa rin ni Jake. Binuka na lang niya ang bibig at tinanggap ang subo nito. Napangiti naman siya. Naiisip niyang baka na-challenge lang sa kanya si Jake dahil magpinsan sila, lalo at lumaki ito sa ibang bansa. May gano'n naman kasi. "Anong problema?" Ani ni Mia isang beses na nasa loob na sila ng sasakyan ni Jake. Pauwi na galing sa buong araw ng trabaho sa hospital. "Nakita kita kaninang may kausap kang lalaki." Bumasangot naman ang mukha nito. Umawang naman ang mga labi ni Mia bago unti-unting napangisi siya. Bakit napaka-adorable talaga ng lalaking to. Kahit pa nga nagsiselos siya. Hindi niya napigiling kurutin ang pising nito. "Ang cute mo talaga." "Tungkol lang naman sa hospital yung pinag-uusapan namin kanina ni Dustin." Aniya at naiiling at nakangiti rito. Ganun pa rin yun, nakakapagselos pa rin. Parang batang wika naman ito. Kumunot ang noong napailing-iling na lang si Mia. Yumuko siya at hinalikan ito sa pisngi. Natigilan naman to sa ginawa niya at ganoon din siya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang niya itong hinalikan. Nahiya tuloy siya at kagat ang labing inaya na niya itong umalis. "Umuwi na nga tayo," aniya naman rito. "Mia?" Ikinabaling naman niyang muli rito nang marinig niyang tinatawag siya nito. Ngunit na imbes tugunin siya ay biglang nilapit ni Jake ang sarili nito sa kanya. Natigilan naman siya. Napakapit si Mia sa magkabilang braso ng lalaki. Napakagat labi na ikinaawang ng labi niya at kinuha iyong pagkakataon ni Jake para pumasok ang labi nito. Ang mga kamay niya ay nasa matitipunong braso nito ay umakyat at pumulupot sa leeg ng binata habang hinahalikan siya ng mariin ni Jake at hindi pa siya nahahalikan noon. Si Jake pa lang ang unang lalaking nakahalik sa kanya. Iyon din ang unang beses na may nakahalik sa mga labi niya. And it is embarrassing that she doesn't know how to kiss. Basta ay nagpapaubaya pa lang siya sa binata. Jake, hindi niya mapigilan ang umungol sa mga labi nito nang bumaba ang halik ni Jake sa kanyang panga pababa pa sa collarbone niya. Mariing napapikit naman si Mia sa mga mata habang dinadama ang mga labi nito sa kanyang leeg. Maaaring hindi sila magpinsan ni Jake base sa mga naririnig niyang pinag-uusapan ng mga magulang niya sa study ng daddy niya ng araw na yon. Kung tama ang pagkakaintindi niya, ay hindi totoong anak ng Tita Elfie at Tito Rodrigo niya si Jake. Ang hindi niya alam ay kung alam ba nito iyon. Was he adopted? Kung bakit ganoon na lang ang pag-alala ng mga magulang niya. Sino si Judge Fidel Noble? Kakausapin ba niya ang mami niya tungkol sa mga narinig? Paano niya itatanong ito sa mga magulang niya? Naguguluhan ang isipan ni Mia. At napalayo naman sa kanya si Jake. Napamura ito.
nang pilit itong lumalayo sa kanya. Saglit siya napatingin sa lalaki at maagap ding inayos ang kanyang sarili sa passenger seat ng kotse nito. Bumaba na ang neckline ng suot niyang blouse. "Let's go home." Wika naman ito sa kanya habang pinipigilan nito ang sarili.